Kim Pao umalma, ginamit sa Peking show sa abroad. At eto na isa-segue na natin. Pag-usapan na rin natin, Kim, nagpanik sa naranasan sa aeroplano. Okay, ikaw na muna. May hinahanap pa ako eh. Oo. Etong, hindi na bago kasi. Saan bang show ito? Saan abroad ito? Hindi naman sinabi. Hindi, nakalagay doon actually Las Vegas. Vegas yung yung venue. Pero dinay na nga agad ng nung dalawa, ni Kim at ni Paolo, which is tama lang naman kasi 'di ba sa panahon ngayon ang dali mong mag-post ng ganyan, ang daming pwedeng maniwala kasi hindi naman siya AI. Actually poster siya eh. Poster, pwede rin gumawa ng sa mismong venue. Okay. So yun nga, nilinaw na agad. Ano yun? May tumatawag na naman, naniningil na naman yan. Ayun nga sinasabi na na fake news yun. Kung meron mang mga show at mga events ang Kim Pao, direkta namang malalaman nyo sa social media ng Star Creatives, di ba? Or ng Star Magic, mga ganyan. Or mismo kay Kim, si Paolo kasi medyo tamad magpo-post ng mga ganyan eh. So yung mga ganun, doon sa mga legit na mga social media pages kung saan affiliated po ang Kim Pao. Pero yun na nga nilinaw ng dalawa na walang katotohanan. Naku, inililigaw. At least klaro na yun. Oo, may mga inililigaw. Walang ganun show. Kaya nga eh. Baka naman, gusto lang. Ayoko magsalita, ayoko magnega, pero usually ganyan, Ray, pag may lumalabas na ganyan, tapos hindi naman halimbawa may mga ibang bumili ng ticket, pupunta doon, tapos malalaman wala naman doon yung mga idol nila. Kaya nga, ang babakbaka doon, syempre yung idol, di ba? Yes, kaya nga, in-advise po namin sa inyo na i-verify po ninyo sa mga legit po na company kung saan po affiliated talaga itong si Kim. Kasi nag-a-announce naman sila katulad ng sa Bislig, di ba? Ilang mga isang buwan yata at nakapost na yan. At natuloy na nga itong dalawang to, muntik-muntikana na ngang hindi. Because? Dahil nga doon sa naranasan ni Kim sa aeroplano na nag-take off pa lang, di ba? Nag-take off pa lang ilang minutes, 5 a.m. yata. Yung 4:30 kasi yung 4:30 na nag-board na sila and then 5 o'clock nag-take off. Nung nasa area na, tapos napansin daw ni Kim na parang coming in and coming out ang mga crew, ang mga stewardess. Hindi ko alam kung coming in sa labas ng aeroplano, hindi sa loob yan, labas si Kim. Hindi, usually kapag ganyan, katulad ng pinost natin, minsan nararanasan talaga natin, yung medyo magpapanik kayo, takbo na takbo yung mga flight stewardess. Talagang pupunta sa harapan, pupunta sa likuran. Ikaw mag-iisip ka, ano nangyayari? Usually naman gano'n, pag nag-take off na, kumbaga safe na para tanggalin ng seatbelt, nagsisimula na yung mga stewardess na yan na i-check yung bawat isa mga pasahero. Tinitingnan, di ba, kung naka-seatbelt or tinitingnan kung anong mali or something, kung nandiyan ba yung pasahero or something. Basta meron silang chine-check. And then, maghahanda na rin sila para sa lapang. Mga ganon. Pero ito kasi, hindi pa yata nakakaalam ng bonggang-bongga. Parang nagkakaroon na ng parang tension sa loob. At nag-announce na nga yung piloto na kinakailangan nilang bumalik ulit sa ground dahil nga meron daw technical issue. Wala naman sinabi, basta meron sila, mararamdaman mo naman yun pag sinabi. Buti na lang at hindi pa sila nakakalayo. Oo, at saka may ganon, may parang yung piloto alam niya agad yung gagawin talaga. Ibinalik niya kesa naman iniratsyada. Kaya nakakaloka si Kim, talagang nag-isip siya, hinanap niya kaagad yung seat 11A. Oo nga eh. Kasi nung nakita ko yung parang, nga pala kasi yung dalawang case na yung parang the safest place yon. Oo, na may nakaligtas doon sa seat na yon. Hindi ko alam kung anong meron. Sa India, di ba? Ha? Nasa gitna ba yung Hindi ko nga rin alam eh. Kung seat A, ang seat A yata ay... Ang seat A nasa window. Depende sa itsura ng aeroplano eh. Nasa window ang seat A. Kasi A, B, C, D, mga ganon. Okay. Nasa window. Ano kaya meron sa seat 11? Pero syempre, pero alam naman natin, pag sasakay ka talaga ng aeroplano, parang na lang. Pero syempre, hindi mo isipin yun. Pero alam naman natin, pag nasa ere tayo, anything can happen. But of course, dahil mga professional naman at mga habang pinag-aralan ang ganyan, ang pagiging piloto, alam naman natin na safe din. At maganda din doon kasi nakita ko yung reaction ng mga fans ni Kim, talagang laging kasama sa dasal ang kanilang idol. So, ayun. Batiin naman natin si Bernadette Diaz. Good afternoon po.
KTC Kim Pao, Sweet Rose, hello Sweet Rose Ancheta, hello Kim Paulandia, at bumabati rin siya sa atin. Eva Bautista, hello po mga friendship. Ray and Dondon, happy watching po sa inyong lahat. Miss Eva, Marcy, ayan, at si Racel Diestro, hello Ray and Sir Don, happy watching from Canada. Hello sa mga tiga Canada. Okay. Menda, magpasilip, okay na tayo doon. Okay na tayo. Magpasilip lang tayo ng ginanap na konting concert doon sa Bislig, yung mga eksena nila. Yes. Yung picture lang muna kasi tomorrow natin siya dedetalyehin, yung video talaga, himay-himay natin. But this time, papost naman yung picture kanina. Nilinaw ko nga doon sa kausap ko kung ito ba ay papunta ba sila ng galing ba si Kim, papunta ba si Kim sa Butuan para mag-shooting or something, or papunta siya ng Butuan para doon sa show. Sabi nga daw sa Bislig. So kung hindi natuloy ito, hindi natuloy yung pakilig, di ba? Asan yung picture? Yung picture lang, yung mga picture muna, yan. Diba? Pero yung talagang yung nagtakip, although video, mas maganda. Yan! Okay. Naghalikan kaya talaga sila, Jun? Well, bukas natin malalaman. Pero knowing Paolo, may ano yun? Na playful na si Paolo ngayon, di ba? Ibang-iba ng personality ni Paolo. Ay, oo, ang dami niyang binitawan dyan. Ang dami niyang chika dyan, napasabog na talagang si Kim di na naman kinakaya. Ang dami na naman paandar ni Paolo Avellino, di ba? So, ayan. Tomorrow na lang natin yung busisi. Para man may abangan kayo sa amin. Ano to? Binigay lahat. Siyempre, para katulad yan ng serye na hindi naman ibibigay ang climax, di ba? Siyempre, panghuli yan. Yes. Okay. Ayun. Pero for now, yun na nga. Klaro yun. Walang magaganap na concert. At the same time, safe naman talaga si... Alam mo, nakakatuwa itong dalawang ito, no? So, kita mo may ganyan diba? pa si Paolo. Grabe ang pawis nila dyan, ano? Okay, kasi oo nga. Ang init naman kasi siguro dahil katatapos na ng ulan, yung init sa ilalim ng lupa, sa lupa ay umaakyat. Nag-steam, mas mainit kasing steam kaysa sa dry. At saka syempre sa dami ng tao, talagang kahit na open air pa yan, magiging mainit pa rin yung paligid. Lalo na. At narinig mo, yung dumadagong dun talaga yung sigawan ng mga tao sa kilig. Grabe. Kaya siguro itong si Kim, nag-sleeveless na eh. Kumbaga, nag-backless siya dahil alam niya na eh. Yung skin niya, silang dalawa, kumikinang sa pawis. Correct. Diba? Baka naman yan yung tinatawag na glass skin. Pinauso ngayon, di ba? Oo nga, pero wag mo pati ganito. Alam mo si Kim, masunurin talaga itong batang to. Biruin mo, lahat ng mga ganap niya, lahat ng mga activities niya sa karera, showtime, dyan sa Bislig, naka-extension siya. Naka-extension kasi ayaw niya munang reveal. Correct. Kumbaga yung kanyang bagong hairstyle, pang teleseryan. Pag nagsimula na ang promo, saka lang niya ilalabas yan. Yun ang sinasabi ko noon, na parang hindi rin maganda pala na sa shooting pa lang, sa taping pa lang, marami na nag-shoot, nakikita na yung look niya. Maganda kasi pag na-surprise tayo or yung mga fans pag nakita, ay, ganito pala itsura niya sa serye. Kung nag-extension pala ng ganito si Kim, nag-wig pala, dapat sana, kung meron silang eksena na ganyan, dapat siya palang inuna muna. Tapos sa mga close venue, ang kinunan na yung maikli na yung hair niya. Pero anyway, mo walang eksena, puro maiksi. Pero okay lang yun, kasi syempre, patikim, mas maganda na rin yung patikim. Andiyan na rin eh. Noong Hulyo 9, 2025, ibinahagi ni Kim Chiu ang kanyang nakakatakot na karanasan habang lulan ng Philippine Airlines Flight PR2967 patungong Butuan. Ayon sa kanyang post sa X dating Twitter, ilang minuto lamang matapos ang paglipad, inianunsyo ng piloto na kailangang bumalik sa Maynila dahil sa isang technical issue. Sa kanyang Instagram story, ikinuwento ni Kim na napansin niyang pabalik-balik ang mga crew sa cockpit bago pa man ang anunsyo na nagdulot sa kanya ng kaba. Sinubukan niyang pakalmahin ang sarili sa pamamagitan ng pag-idlip at pagdarasal. Nabanggit din niya na hinanap niya ang Seat 11A na ayon sa ilang ulat ay itinuturing na safe seat sa eroplano. Ngunit nagsimula ang seat numbering ng kanilang flight sa 21. Sa kabila ng pangyayari, ligtas na nakabalik sa Maynila ang eroplano. Nagpasalamat si Kim sa crew ng airline at ibinahagi ang kanyang pasasalamat sa Diyos sa kanilang kaligtasan. Ang karanasang ito ay nagsilbing paalala sa kanya kung gaano kahalaga at kahina-hinala ang buhay. Sa kabila ng insidente, natuloy pa rin si Kim sa kanyang nakatakdang guest appearance sa Butuan kasama ang kanyang ka-love team na si Paolo Avellino. Narito ang isang buwad ng balita tungkol sa karanasan ni Kim Chiu
Habang lula ng eroplano papuntang Butuan, ibinahagi ang nakakakilabot na karanasan sa eroplano. Nakaka-O to the M to the G moment. Nagbahagi si Kim Chiu sa X ng kanyang kabang-kabang karanasan habang nasa biyahe papuntang Butuan. Ayon sa actress, ganap na 40 AM ang kanilang flight, ngunit alas 5 na sila naka-take off. Pagkalipas lamang ng 15 minuto sa ere, nag-anunsyo raw ang piloto na kailangan nilang bumalik ng Manila dahil sa isang technical issue. Bago pa mang anunsyo, napansin na ni Kim ang pagkaaligaga ng flight crew kaya't nagsimula na siyang kabahan. Pinilit daw niyang kumalma sa pamamagitan ng pag-idlip at dasal at sa kabutihang palad, ligtas silang nakabalik sa lupa. Ani Kim, ang karanasang ito ay paalala na ang buhay ay hiram at laging nakasalalay sa may kapal. Ito ang bahagi ng kanyang tweet. Nakaka-O to the M to the G moment. Our plane going to Butuan had to turn back to Manila just 10 to 15 minutes after takeoff due to a technical issue. I tried to stay calm, prayed hard, and thankfully, we landed safely. Reaction ng mga kaibigan at netizens. Hope you guys are okay. Mga netizen, safe skies, Kimmy and Pao. I hope, Kimmy, you're always wearing the Padre Pio necklace, especially when traveling. Keep safe always to both of you. May ilang dagdag pang detalye tungkol sa karanasan ni Kim Chiu na hindi pa nababanggit. Dagdag na impormasyon, flight details. Sumakay siya ng Philippine Airlines Flight PR296 na nakatakdang umalis alas 4:30 ng umaga noong Hulyo 9, 2025 patungong Butuan Cas Airport. Naobserbahan ni Kim na may paulit-ulit na pagpasok at labas ng mga crew sa cockpit bago man ang aberya. Isang senyales ng technical na aberya, kapanapanabik na bahagi. I tried to calm myself by sleeping it off, sabi niya. Ngunit pagmulat niya, naroon pa rin sila sa lupa. Doon niya naalala agad ang Seat 11A, ang hinahanap daw niya bilang safest seat based sa internet. Ngunit ang talaan ng seat number sa eroplano ay nagsimula pala sa 21 sa ABS-CBN ang gitnya. All I could do was pray na nagpapakita ng kamunduhan ng sitwasyon. Ayon sa PEP-PH, marami itong relatibong urban legend dahil ang Seat 11A sa isang Air India Boeing 787-8 ay pinagmulang lone survivor seat sa isang June 12, 2025 accident sa Ahmedabad. Nabanggit din ang Thai singer-actor Tong nakaligtas sa pagkakasalpak noong 1998 gamit din ang Seat 11A, kaya ang paghahanap nito ay hindi basta-basta. May pansariling simbolikong kahulugang pangkaligtasan.